Nakahanda na rin sa pagbibigay suporta at tulong ng Office of Civil Defense o OCD Region 1 para sa darating na halalan. Ayon sa isinagawang kapiyan sa Ilocos, ibinahagi ni Region 1 Office of Civil Defense Regional Director Lawrence Mina na bilang bahagi sa pagsasagawa ng local at national elections, ang Commission on Elections sa COMELEC ay nakipag-ugnayan sa naturang ahensya padating sa makakailanganing tulong, lalong-lalo na sa kaligtasan ng publiko sa halalan. Anya na nagsimula ng maipatupad ang Blue Alert status kahapon ng umaga na magtatagal naman ito hanggang May 14 alas 8 rin ng umaga upang masiguro ang ligtas at maayos na eleksyon. Nakalerto ang kanilang hanay sa mga voting precinct sa Region 1 at gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Municipal at City Disaster Risk Reduction Management Office para sa pagantabay sa mga posibleng mangyari sa kanilang lugar. Bukod dito, anya ay activated na rin ang Emergency Operating Center para sa central na monitoring, gathering of information, na pakikipag-ugnayan at iba pang magagawin ng tanggapan para sa eleksyon. Last April 6, or May 6 should I say, nag-usap ang ating COMELEC chairman at ang ating Civil Defense Administrator. No? Nagkaroon ng formalized partnership tayo to ensure safety and of course yung integrity ng upcoming national and local election 2025. So dito, dahil dito nagkaroon tayo ng memo coming from the national level sa aming National Disaster Risk Reduction and Management Council na memo 54 and 64 I think. I'm not sure of the 64 but yung 54, ito po yung raising ng Blue Alert. Comes May 11 hanggang May 14 po. Pero dito naman, in compliance to that, dito sa level namin, sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 1, ang ginawa namin ay Blue Alert natin, which is 8 o'clock in the morning, May 9, up to 8 o'clock in the morning din ng May 14, para siguraduhin na talagang makapag-comply tayo, mas maaga tayong nag-raise ng Blue Alert. Kasi di ba dalawa yung klase ng mga disaster. Meron tayong natural at saka mga human-induced. Ito, mass gathering. It's a national event. It's a national and local election na mangyayari na kung saan ang ating mga kababayan, yung mga butante ay pupunta sa isang lugar, sa mga polling precincts which magkakaroon ng malaking gatherings dyan na pwedeng may mangyaring hindi maganda kung saan kami pwedeng pumasok. Kasi we are into civil defense, di po ba? Yun yung palagi, yung pangalan lang ng aming opisina, Office of Civil Defense. So na doon, ini-ensure natin palagi yung safety ng bawat isa, lalo na sa panahon ng election na to, yung ating mga butante. Raising of alert status natin to blue. Ito, hindi lang po yun ang mangyayari. Meron ding other memo na nirelease kami para ma-activate ang ating Emergency Operation Center. Itong Emergency Operations Center, ito yung magiging central coordination, monitoring, and communication facility natin na siyang, of course, mag-gather ng dapat gawin natin kung may mangyaring hindi maganda. Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, may mga member agencies dito. Meron din mga vice chairperson sa 4 na response clusters natin. So dito, may kanya-kanyang sub-cluster din yan. Yung mga nabanggit mo like AFP, PNP, part yan ng ating mga member agencies. So during the meetings, na kanya-kanyang nailatag ang kanilang mga preparedness measures na gagawin ngayong election na to. And automatic kasi ito, pag every time we had a meeting or have a meeting, andyan po sila lahat, represented kung hindi maka-join yung kanilang regional director. At doon nagaganap. Itong mga pangyayari ito, like itong kung may mga sakuna, may mga human-induced or natural disaster na ganyan, may kanya-kanya na yan, nakalatag na yung mga kanilang gagawin kung sakali. Every time na magkaroon ng election, ang palaging supporting kwan dito ay AFP at saka PNP sa COMELEC. But at the back of this, yung hindi natin nakikita, ito po yung preparation na ginagawa rin ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito na nga po yung paglalatag, yung coordination na gagawin kung sakaling may sakuna during the election, nandyan po kami. Kami po yung magko-connect dito sa mga response clusters natin, which is yung mga member agencies din ng RDRRMC1 to
yung mga IMTs natin sa baba na kung tawagin ay mga responders na siyang nakapag-identify kung ano yung mga kailangan gawin kung sakaling may sakuna. Central Communication Facility natin, Central Coordination Facility or Central Monitoring Facility natin ay yung aming EOC na inactivate. This will connect us to our response clusters. Yan na po yung mga member agencies like the DSWD, andyan yung DILG natin, nandyan yung AFP natin, nandyan yung DOH natin, Red Cross, and other civil society organization and other volunteers na pwedeng magamit natin na tutulong sa pangangailangan doon sa ground. So yun po yung nagiging coordination. Nakalatag po yan. It's automatic. Only that kung specific, kagaya nga nito, election, ano yung mga dapat lang na pwedeng gamitin natin sa mga resources or sino yung mga involved member agencies na pwedeng directly tawagan. Ganon po yun. Ayan. Po yung ating mga talagang customers sa baba. Sila po yung na manggagaling dito sa mga response clusters natin. Well, nadyan nga kami, kagaya ng sinabi ko, through our EOC to collect all the things na kailangan nilang, kung hindi kunyari, kulang na sa kanila, like kunyari, kailangan ng nagkaroon na sakuna, di ba? Kailangan ng evacuation center. Saan natin dadalhin yung iba kung puno na yung evacuation center nila? Madali lang yan. And kung sa mga food items, non-food items na kailangan kagad, nandyan yung DSWD. Then kung about yung law enforcement doon sa lugar, dahil may mga problema na nangyari, andyan yung ating kapulisan. And then other support, security, uniform service na nandyan na pwedeng tumulong din. Pwede nating tawagin kagad yan. It's, nandun na lahat sa box namin yan na pupulutin na lang namin, ida-direct na lang namin na ito yung kailangan mong gawin doon sa member agency. Para sa Davao 2025 coverage ng Bombo Radio Dagupan, Patrol numero 1 Bombo Ira Chicano nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!